Ikinakasanan ang ilang nasugatan sa gulo kahapon bago ang State of the Nation address ang kanilang demanda laban sa mga pulis. Ang ilan sa mga napuruhan patuloy ang gamutan pero hindi daw nasisindak ang pambansang pulisya. May kontra-demanda rin daw sila. Lalo't sugatan din ang ilan sa kanilang hanay. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa gitna ng kaguluhan sa Commonwealth Avenue ilang minuto bago ang sona ng Pangulo, tinamaan daw ng bato ang 20 anyos na si Paolo Razoroso. Hindi na maibuka ang kanan niyang mata. Babalik daw siya sa doktor ngayong araw dahil may namuong dugo sa mata. Abang nakatunga sa may stage po, so biglang lumilipad po na bato. Biglang natamaan yung mata ko. Maging ang Secretary General ng Promotion of Church People's Response na si Nardi Sabino nag-post sa kanyang Facebook ng letrato ng mga sugat na tinamo niya sa kilos protesta kahapon. Ilan lang sila sa 75 sugatan sa hanin ng mga relista batay sa tala ng grupong karapatan. Paong mga minor de edad at mga estudyante raw na ospital. Kaya naman inihanda na raw nila ang reklamong physical injury laban sa Philippine National Police. The young people whose ages are 15 and above, kahit sila ay may tuturing na menor de edad, they have a choice to join these kinds of protests. Huwag nilang gawing issue yung paggamit di umano ng mga menor de edad doon sa mga rallies na yan. Tatapatan naman daw ito ng kontra-demanda ng PNP lalo't 29 sa mga pulis at isang driver ng garbage truck ang nasugatan sa kanilang panig. Hindi pa kasama dyan ang mga media at sibilyan na nadamay. Isa sa mga relista ang sampahanan ng reklamong malicious mischief. Malinaw daw na may criminal liability ang mga nagkilos protesta lalo't kita kung paano sinaktan ng driver ng garbage truck at binasag ang salamin nito. Maging ang mobile patrol ng pulis, pinagdiskitahan. Pagtatanggol ba sa sarili to? Ito ba ay aksyon, bunga ng pagpipigil sa kanila or simply aksyon ng paninira? Sa taya naman ng MMDA, aabot sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng mga nasirang traffic signs at wire mesh fence na itinumba ng mga relista. Pero kung karamihan daw sa mga relistang sangkot sa gulo kahapon, pa ang mga menor de edad, mukhang mahihirapan daw magkaso. Huwag na lang ulitin next year, pero higpitan namin next year. Kaso mga bata yung karamihan sa mga Kaya na nakakalungkot doon, gumamit sila ng mga bata, minors, with oversized t-shirts. Ang grupong bayan ayaw daw ng karahasan at naninindigan na wala silang pananagutan sa kaguluhan kahapon. Ang karapatan ng malayang pagpapahayag daw ang sinikil ng mga otoridad. Diit naman ng PNP, ginawa lang nila kanilang mandato at umiral daw ang maximum tolerance kahapon. It is an illegal blockade and the people have the right to proceed from Commonwealth Avenue to Batasang Pambansa. Ibig sabihin yan, talagang wala talaga sa lugar yung pulis. Definitely, yung area ang pinag-uusapan po natin, yung Commonwealth, kalsada yun eh. Plus yung area na malapit sa Batasan, yung St. Peter's Church, most definitely ito, hindi mga freedom parks ito, no? So kinakailangan dito, may mga permit ka. Kapwa na nire-review ng mga nagkilos protesta at ng PNP ang mga video footages na kuha kahapon para makagawa ng kaukulang aksyon sa paghahain ng kani-kanilang reklamo laban sa isa't isa. Ang Commission on Human Rights naman na naging saksi rin sa insidente kahapon, nasa proseso pa rin daw ng pag-iimbestiga para papanagutin kung sino man ang nagpasimula ng gulo. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.